Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 5, Quarter 2, Week 1, Day 1. Ating talakayin ang sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Narito ang unang gawain. Ito ay tatawaging family symbol. Layunin ng gawain ay upang magsimula ng personal na ugnayan sa paksa at maikonekta ang aralin sa sariling karanasan. Panuto sa mag-aaral. Una, iguhit sa inyong papel ang isang simbolo na sa tingin mo ay nagpapakita ng iyong tungkulin o papel sa inyong pamilya. Maaaring ito ay kamay na nagwawalis, puso na nag-aalaga o tenga na marunong makinig. Pangalawa, pagkatapos mong gumuhit, ibahagi ito sa iyong kaklase at ipaliwanag kung bakit ito ang simbolo mo sa pamilya. Ang ikalawang gawain naman ay makinig sa guro habang ipinapaliwanag ang layunin ng aralin. Pagkatapos, sumagot sa tanong, bakit na may ambag ka sa pamilya? At isulat ang iyong sagot sa papel at ibahagi sa klase. Ang ating ikatlong gawain naman ay tatawaging word association chain. Una, bumuo ng pangkat na may 5 kasapi. Pangalawa, magpalitan ng ideya gamit ang salitang pakikiisa. Ang unang kasapi ay magsasabi ng isang salita na naisip niya kapag naririnig ang pakikiisa at susunod ang iba. Pangatlo, gawin ito sa loob ng 2 minuto. Atin namang basahin ang kwento ni Ana, isang batang tumutulong sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid at pagtulong sa gawaing bahay. Pagkatapos basahin, sagutin ang tanong. Ano ang epekto ng ginagawa ni Ana sa kanilang pamilya? Si Ana ay isang batang babae na nasa 3 baitang. Sa kanilang tahanan, palaging abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Kahit bata pa si Ana, alam niya na mahalagang tumulong sa kanilang pamilya. Tuwing umaga bago pumasok sa paaralan, tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aayos ng higaan at paghahanda ng agahan. Pagka-uwi naman mula sa eskwela, inaalagaan niya ang kanyang nakababatang kapatid habang ang kanyang ina ay naglalaba o nagluluto ng hapunan. Si Ana rin ang nagliligpit ng mga laruan sa sala at tumutulong sa pagwawalis ng bakuran tuwing Sabado. Kahit pagod, minsan si Ana, masaya siyang tumutulong sa kanyang pamilya. Alam niya na ang simpleng gawain ay malaking tulong na para sa kanyang mga magulang. Dahil dito, mas nagiging magaan ang trabaho sa bahay at mas nagkakaroon sila ng oras upang magkasama-sama at magkwentuhan sa hapagkainan. Ngayon naman, sa loob ng isang bilog, isulat sa gitna ang salitang "Ako sa aking pamilya." At sa paligid nito, isulat ang 5 paraan kung paano ka tumutulong o nakikiisa sa inyong tahanan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang role-playing. Sa inyong pangkat, gumanap ng isang sitwasyon sa bahay kung saan may hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos, ipakita kung paano mo maaaring gamitin ang wastong komunikasyon at paggalang sa pakikilahok sa pamilya upang maayos ang sitwasyon. Paalala sa mga mag-aaral, gamitin ang inyong sariling karanasan o obserbasyon sa bahay bilang inspirasyon. Ang mahalaga ay ang pagpapakita ng pagkakaisa, respeto at pakikinig upang maayos ang hindi pagkakaintindihan. Ngayon naman, isulat sa isang papel ang iyong pangako kung paano mo ipagpapatuloy o sisimulang makiisa sa pamilya. Gamitin ang format sa ibaba at pagkatapos pumili ng 2 hanggang 3 konkretong kilos o gawain.
Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sapat lang bago ang bilang. Day 2. Ang ating unang gawain ay tatawaging picture reveal. Ang layunin ng gawaing ito ay makatulong sa mga mag-aaral na makilala ang sariling ginagawa sa pamilya at makabuo ng personal na koneksyon sa aralin. Narito ang mga panuto sa mag-aaral. Una, titingnan ninyo ang mga larawan na ipapakita sa harap o sa slide. Pangalawa, piliin ang isang larawan at sabihin, ginagawa ko ito tuwing, dahil, ang mga bata ay makinig sa guro habang ipinapaliwanag ang layunin ng aralin. Pagkatapos, sagutin ang tanong. Sa anong paraan ka nakakatulong sa inyong tahanan? At ano ang pakiramdam mo tuwing ikaw ay nakakatulong? Ang ating ikatlong gawain naman ay word map. Una, pumili ng isa sa mga salitang ito. Pakikilahok, ugnayan, paggalang, gawain sa bahay. Pangalawa, gumuhit ng malaking bilog sa inyong papel. Isulat sa gitna ang napiling salita at sa paligid nito, isulat ang mga salitang naiisip ninyo kaugnay nito. Ngayon naman ay basahin ang maikling sanaysay. Pagkatapos basahin, sagutin ang tanong. Paano ipinakita ni Carlo ang pakikiisa sa kanilang pamilya? Ano ang naging epekto nito? Si Carlo ay isang batang lalaki na masipag tumulong sa kanyang pamilya. Siya ay responsable sa pagdidilig ng halaman, pagbabantay sa kanyang kapatid habang wala ang kanyang mga magulang at tumutulong sa paglilinis ng bahay tuwing Sabado. Kahit minsan ay gusto niyang maglaro, nauuna pa rin sa kanya ang pagtulong sa pamilya. Mga bata, isulat sa loob ng puso ang 3 paraan kung paano ka tumutulong sa inyong bahay. Pangalawa, sa labas ng puso, isulat kung anong epekto ng bawat isa sa inyong pamilya. Ngayon naman mga bata, tumayo kung ginagawa mo na ang sumusunod. Nag-aalaga ng kapatid. Nagliligpit ng laruan. Nakikinig sa magulang. Nagtatapon ng basura. At pagkatapos, pag-usapan, bakit natin ginagawa ang mga ito kahit hindi tayo inuutusan. Basahin ang mga gawaing pampamilya sa talaan sa ibaba. Bawat araw sa loob ng 1 linggo, lagyan ng check ang kahon kung ikaw ay nakatulong sa gawaing iyon.
At sa katapusan ng linggo, sagutin ang tanong sa ibaba. Mga bata, sagutin ang tanong. Ano ang natutunan ko sa pagtulong sa pamilya araw-araw? Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Gumuhit ng isang eksena sa inyong bahay kung saan ikaw ay nakikilahok sa gawain kasama ang inyong pamilya. Sa ibaba ng larawan, isulat ang sagot sa ano ang nararamdaman ko kapag ako ay tumutulong sa bahay. Day 3. Para sa unang gawain, pamilya ko, gampanin ko. Ang layunin ng gawain ay may balik sa isipan ng mga bata ang aktwal na karanasan sa tahanan. Mga panuto. Una, magpakita ng larawan ng iba't ibang gawain sa bahay. Halimbawa nito ay ang paglalaba, paglilinis, pag-aalaga ng kapatid. Pagkatapos, pumili ng isa at ikwento kung sino sa inyong tahanan ang karaniwang gumagawa nito at kung kayo ba ay tumutulong. Para naman sa ikalawang gawain, pakinggan ng mabuti ang layunin ng ating aralin ngayon. Pagkatapos ay sabihin kung bakit mahalaga ang pakikiisa sa gawain ng pamilya. Sa araling ito, inaasahan naming maiuugnay ninyo ang inyong sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawaing bahay at malaman kung paano ito nakatutulong sa matatag na samahan ng pamilya. Mga bata, makinig sa mga salitang bibigkasin ko. Pakikiisa, gampanin, ugnayan, pagkakaisa, at paggalang. Pagkatapos, itaas ang emoji card kung ano ang nararamdaman mo sa salitang iyon. Mga bata, basahin ng tahimik ang kwento. Pagkatapos, magbahagi kung anong ginawa ni Lino upang makatulong sa kanyang pamilya. Si Lino ay isang magalang at masipag na batang lalaki. Araw-araw pagkatapos ng klase, agad siyang umuuwi upang tumulong sa kanyang pamilya. Kahit pagod mula sa eskwela, hindi siya nakakalimot sa kanyang tungkulin sa bahay. Tuwing hapon, tinutulungan ni Lino si nanay sa pagwawalis ng bakuran at sa pagdidilig ng mga halaman. Kapag tapos na siya naman ang nag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid habang nagluluto si nanay ng hapunan. Minsan, sinabi ni tatay kay Lino, "Anak, salamat sa iyong tulong. Malaking ginhawa ka sa amin." Napangiti si Lino at lalong nagsikap sa kanyang mga gawaing bahay. Para kay Lino, ang pagtulong sa pamilya ay hindi isang mabigat na gawain, kundi isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngayon mga bata, anong ginawa ni Lino upang makatulong sa kanyang pamilya? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang role play.
Sa inyong grupo, gampanan ang isang sitwasyon kung saan kayo ay tumutulong sa gawaing bahay. Halimbawa nito ay ang pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, at pagtulong sa lola. Gamitin ang wastong paraan ng pakikipag-ugnayang may paggalang, may malasakit. Ang aktibidad ay nagpapalalim sa kamalayan ng bata na ang simpleng pakikiisa ay may malaking epekto sa relasyon ng pamilya. Magbigay ng isang salita na sa tingin mo ay nagsasalarawan sa papel mo sa pamilya at ipaliwanag kung bakit mo ito napili. Para naman sa gawaing ito, gumawa ng talaan ng mga gawaing bahay na kaya mong gawin. Sa bawat isa, isulat kung paano ka makatutulong at kung ano ang pakiramdam mo matapos itong gawin. Basahing mabuti ang bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sapat lang bago ang bilang. Magdala ng larawan mo habang gumagawa ng gawain sa bahay. Isulat sa likod kung ano ang iyong ginawa at anong damdamin ang iyong naramdaman. Day 4. Para sa unang gawain, ipapakita sa inyo ang mga larawan ng iba't ibang gawain sa bahay. Halimbawa ay naglalaba, nagwawalis, naghuhugas ng pinggan. Ngayon ay sagutin ang bugtong na ito. Ako ay hindi bayad, ngunit ako'y masaya. Sa tahanan ay abala, tulong ko'y mahalaga. Sino ako? Sagutin sa pamamagitan ng pagguhit ng sarili habang ginagawa ang isang gawaing bahay na inyong tinutulungan. Mga bata, pakinggan ang layunin ng ating aralin ngayong araw. Pagkatapos, sagutin ang tanong, bakit mahalaga ang pagtulong sa tahanan? Sagutin sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyong katabi. Basahin at tunawain ang mga salitang ito: pakikiisa, ugnayan, tungkulin, at pamilya. Isulat sa inyong papel ang kahulugan ng mga salitang ito batay sa iyong pagkakaintindi at gamitin ito sa sariling pangungusap. Ating basahin naman si Mia at ang oras ng pagkakaisa. Basahin ng tahimik ang kwento. Pagkatapos, sagutin, ano ang ginawa ni Mia upang mapanatili ang pagkakaisa sa kanilang pamilya? Si Mia at ang oras ng pagkakaisa. Tuwing alas 6 ng gabi, sabay-sabay na kumakain ang pamilya ni Mia. Bago magsimula ang hapunan, pinapatay muna nila ang telebisyon at itinatabi ang cellphone upang makapag-usap ng maayos. Isang gabi, napansin ni Mia na may hindi pagkakaunawaan sina nanay at kuya. Sa halip na makisali sa usapan, hinikayat niya silang magdasal muna bago kumain. Sa kanyang munting tinig, sinabi niya, mas masarap pong kumain kung tayo ay masaya at nagkakaisa. Napangiti ang lahat. Niyakap siya ng kanyang kuya at nagpasalamat si nanay. Mula noon, si Mia na ang nag-aanyaya ng panalangin tuwing hapunan.
Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang role-playing. Sa pangkat na 5, gumanap bilang isang miyembro ng pamilya. Ipakita kung paano kayo maaaring tumulong sa inyong bahay gaya ng ginawa ni Lino. At gamitin ang mga papel na props na ibinigay ng guro. Makipag-usap sa isang kaklase at magbahaginan ng isang gawaing bahay na inyong ginagampanan. Pagkatapos, sagutin ito. Paano nakatutulong sa inyong pamilya ang gawaing ito? Mga bata, iguhit ang inyong tahanan at isama ang mga miyembro ng pamilya habang gumagawa ng kanya-kanyang tungkulin. Isulat sa ibaba, ako ay nakikiisa sa bahay sa pamamagitan ng blank. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sapat lang bago ang bilang. Bago matapos ang ating aralin, gumawa ng family help chart sa isang papel. Isulat ang mga araw ng linggo at mga gawaing maaari mong gawin upang makatulong. Kulayan pag natapos mo na ang gawain. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!